Sa pumapagpalang gabi sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Ito po ang pananampalatayang The Apostolic Faith Mission of Portland, Oregon, Philippines, Incorporated. Ako po si Brother Jomar Aban at ito po ang ating Bible study ngayong gabi na may pamagat na The Roots That Grow Deep. Italangin po natin na ang Panginoon po ang magbasbas at mag-sanctify ng ating mga tatalakayin at maunawaan natin na mainam ang mabubuting salita ng Panginoon para sa ating lahat. Magandang gabi po. Naihango po ang ating Bible study topic ngayong gabi sa talinhaga ng mga hasik at ng binhi. At ang teksto po ay matatagpuan sa Mark 4, 1-20. Ang ating naman pong key verse ay matatagpuan po natin sa John 15:8 at ang sabi po dito, sa ganito'y lumalalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Para po mas maunawaan natin kung saan at kung sino-sino ang tinuruan ng ating Panginoong Hesus ng talinhagang ito, basahin po natin ang nasa Mark 4:1. Ang sabi po dito, at siya'y muling nagpasimulang magturo sa tabi ng dagat at nagpipisan sa kanya ang lubhang maraming tao. Ano pat siya'y lumulan sa isang daong at siya'y naupo sa dagat at ang buong karamihan ay nasa lupa sa tabi ng dagat. Ibig pong sabihin ay naupo sa daong ang ating Panginoon at yung tubig po doon sa paligid ay nagsilbing ampitheatro upang maging mas malakas ang kanyang boses sa paghahayag ng talinghagang ito dahil napakaraming tao po ang nais makinig sa mga sasabihin niya. At ang sabi pa po sa Mark 4:2, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa mga talinhaga at sinabi sa kanila sa kanyang pagtuturo. Ibig pong sabihin, hindi lamang po kwento ang talinhagang ito, ngunit ito po ay katuruan mismo ng ating Panginoong Hesukristo at sinadya po na ito po ang unang talinhaga dahil tumutukoy po ito sa nais ng Panginoon na ihanda ng mga tao ang kanilang puso sa pakikinig ng kanyang mga salita. Ano po ang isang parable o talinhaga? Ang parable po ay isang uri ng payak na kwento patungkol sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao, ngunit may malalim po ito na espiritual na kahulugan. Ito po ay hinango sa Greek word na parabole na ang ibig sabihin po ay paghahambing. Ibig sabihin ay inihahambing po yung mga ordinaryong bagay na naranasan ng isang tao sa isang makalangit na katotohanan. Gaya nga po ng sabi ni Matthew Henry, basahin ko po yung kanyang definisyon, spiritual or heavenly things described in language borrowed from things of this life. So ibig sabihin ay ginamit po ito ng ating Panginoon, mga simpleng bagay na nangyari sa araw-araw na buhay ng isang tao upang maunawaan ang mga makalangit na bagay. Ang masigit po na dapat natin intindihin ay ang mga talinhaga po na inihayag ng ating Panginoon ay maaari palang mai-reveal o maunawaan o maaari ding makonsil o maikubli. Basahin po natin yung sinabi ng ating Panginoon sa Matthew 13 verse 10. Ang sabi po niya ng kanyang mga disipulo sa kanya, at nagsilapit ang mga lagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinhaga? Ang sagot po ng ating Panginoon, at sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit.
datapwat hindi pinagkaloob sa kanila. Ibig pong sabihin sa mga taong nais maunawaan ang mga salita ng Panginoon ay ito po ay mauunawaan nila sa pamamagitan po ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Ngunit sa mga ibang tao po na walang interes sa mga espiritual na bagay, ang mga talinhaga po ay para bang mga kawili-wiling kwento lamang at hindi nila maunawaan ang mas malalim na espiritual o makalangit na kahulugan ng mga talinhagang ito. Ang kalalagayan po ng puso ng isang tao ang magtatakda kung ano po ang matatanggap niya sa mga salita ng Panginoon o sa kanyang mga talinhaga. Kaya nga po paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon ang mga salitang ang mga may pakinig ay makinig gaya ng kanyang sinabi sa Matthew 13:9. At ang may mga pakinig ay makinig. Paulit-ulit na binabanggit ng Panginoon ang mga salitang ito upang sabihin sa mga tagapakinig na nais niya na mas higit nilang maunawaan ang mga bagay na makalangit sa mga talinhagang kanyang binabanggit. Ngayon pupuntahan po natin ang tatlong pangunahing tagaganap sa talinhagang ang mga hasik at ang binhi. Ang una po ay ang sower o ang mga hasik. Ang pangalawa ay ang seed o ang binhi. At ang pangatlo ay ang ground o ang lupa. Sino po ang sower? Ang sower po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesu Kristo. At maaari din pong ito ay sino mang kanyang mga alagad na naghahayag o naghahasik ng kanyang mga salita. At ang pangunahing layunin ng sower o ng mga hasik ay ang maghasik ng salita ng Panginoon. At hindi niya iniisip o hindi niya pinipili kung sino ang mahahasikan. Ang kanyang pangunahing layunin ay ang maghasik ng sagana ng salita ng Panginoon. Ang pangalawa naman po ay ang seed o ang binhi. Ito po ay tumutukoy sa salita ng Panginoon. Mayroon pong naiulat na mga binhi na natagpuan sa Ehipto, 4,000 taon na ang nakakaraan, at noong itinanim ang mga binhing ito, sila pa rin ay tumubo. Ito po ay napakagandang larawan kung gaano po makapangyarihan at timeless ang salita ng ating Panginoon na magpasa hanggang ngayon sa ating kapanahunan, mayroon pa rin itong kapangyarihan na magpabago ng buhay ng isang tao. Ang ground naman po o ang lupa ay tumutukoy sa kaluluwa ng isang tao o sa kanyang puso. Ang kondisyon po ng puso ng isang tao ang nagtatakda kung tutubo ang buto ng salita ng ating Panginoon. Ito po ang nais na bigyan ng diin sa talinhagang ito. Dahil kung papansinin po natin, hindi po nagbago kung sino ang sower o ang mga hasik. Ito pa rin po ay ang ating Panginoon o ang kanyang alagad na naghahasik ng kanyang salita. Never naman pong nagbago ang seed o ang binhi. Ito ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Ngunit nakita po natin na may iba't ibang uri o makikita po natin mamaya na may iba't ibang uri ng lupa. Ibig pong sabihin, sa atin pong pag-aaralan ngayong gabi, ito po ay personal na challenge sa ating lahat na naway ating maintindihan na isang katotohanan na nais ng Panginoon naway ang ating puso ay handa na tumanggap ng kanyang salita dahil makikita natin mamaya na may mga puso na hindi nakaunawa at hindi nakatanggap at hindi nakapag-produce o nagkaroon ng bunga kahit na sila ay nakarinig ng salita
ng ating Panginoon. Tunghayan po natin ang unang uri ng lupa sa talinhaga ng ating Panginoong Yesus. Ito po ay mababasa natin sa Mark 4:4. Ang sabi po sa Mark 4:4, at nangyari sa kanyang pag-aasik ng ilang binhi ay nangahulog sa tabi ng daan at nagsidating ang mga ibon at kinain ito. Mapapansin po natin na noong naiasik ang mga binhi sa tabi ng daan, agaran po itong kinain ng mga ibon dahil ito po ay vulnerable at exposed doon sa ibabaw ng daan. At pinaunawa po ng ating Panginoon ang kahulugan ng talinhagang ito sa Mark 4:15. Ang sabi po dito, at ang mga ito'y yaong nasa tabi ng daan na doon nahasik ang salita at ng kanilang napakinggan, pagdakay, pinaroroonan ni Satanas at inaalis ang salita na nihasik sa kanila. Sinabi po ng ating Panginoong Hesus ng malinaw na ang ibon na tumukas sa mga buto sa tabi ng daan ay walang iba kundi si Satanas. At ang pinakalayunin ng kaaway ng ating kaluluwa ay nakawin ang salita ng Diyos sa ating puso. At dahil nga ang lupang ito ay matigas at hindi ni minsan nabungkal, ibig sabihin ay madaling nananakaw ang mga salitang ito ng ibon o walang iba kundi ang kaaway ng ating kaluluwa. At may mga halimbawa po sa salita ng Panginoon na nagbabanggit kung paano ang kanilang puso ay parang mga lupa sa tabi ng daan. Ang isang halimbawa po dito ay si Belshazzar. Si Belshazzar po ay anak ng Haring Nebuchadnezzar at sa buhay po ni Nebuchadnezzar ay naunawaan niya na may kataas-taasang Diyos sa langit at siya ay nagpakababa at kanyang inacknowledge or sinamba ang Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Ngunit kahit na ito ay nasaksihan ni Belshazzar, hindi po niya naunawaan at never po niyang tinanggap ang nakita niyang pagbabago o ang nakita niyang kagilalas na ginawa ng Diyos sa buhay ng kanyang amang si Nebuchadnezzar. Siya pa rin po ay sumuway, siya pa rin po ay hindi nagpakababa, siya pa rin po ay hindi tumanggap sa Diyos na mga pangyarihan sa lahat. At kung pupuntahan po natin yung Acts 24:25, makikita din po dito ang isa pang halimbawa ng isang puso na para bang lupa na nasa tabi ng daan. Ito po ang sinabi sa verse 25, at samantalang sila ay nagsasalaysay tungkol sa katwiran at sa sariling pagpipigil at sa paghukom na darating, ay nangilabot si Felix at sumagot, ngayon humayo ka at pagkakaroon ko ng kaukulang panahon ay ipapatawag kita. Ibig pong sabihin ay naihasig po ng mainam sa harapan o sa puso ni Felix ang salita ng Panginoon sa pamagitan ni Pablo. At siya ay nanginig sa kanyang mga narinig. Ngunit pinaalis niya si Pablo dahil ayaw niyang tanggapin ang mga salita ng ating Panginoon. Ang mga pusong gaya ng lupa sa tabi ng daan na matigas at hindi kailanman nabungkal ay bulag sa kanilang espiritual na buhay. Hindi nila maintindihan at wala silang interes sa salita ng ating Panginoon.
At dahil sa patuloy nilang pagtanggi at sa patuloy nilang hindi pakikinig, ay tumigas na po ng lubusan ang kanilang puso. Atin pong tunghayan ang ikalawang uri ng lupa sa talinhaga ng ating Panginoon. Ito po ay matatagpuan natin sa Mark 4, 5, and 6. Ang sabi po dito, at ang mga iba'y nangahulog sa batuhan na dooy walang maraming lupa, pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At nang sumikat ang araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. Ang mga binhi pong nahulog dito sa batuhan o stony ground ay yung pong mga binhi na oo, ito ay tumubo ng kaunti at nung sumikat ang araw dahil sa wala silang malalim na ugat o walang mahanap na moisture ang ugat, nangatuyot sila at nangamatay. At ipiniliwanag ng ating Panginoon ang talinhagang ito o ang ibig sabihin ng pangalawang uri ng lupang ito sa Mark 4:16 and 17. At gayon din naman, itong mga nasik sa batuhan na pagkarinig nila ng salita pagdakay nagsisitanggap ng may galak at hindi nangag-uugat sa kanilang sarili kundi sanggaling tumatagal kaya't pagkakaroon ng kapigatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita, pagdakay nangatisod sila. Ang sinasabi po ng ating Panginoon, ang tinutukoy po na puso ng tao dito sa ikalawang uri ng lupa ay yaong mga tumanggap ng may kagalakan sa salita ng Panginoon, ngunit dahil mahina ang kanilang pananampalataya noong dumating ang pag-uusig at kapigatian at kahirapan, sila po ay nangatisod. Ibig pong sabihin ay hindi nila inunawa na ang dahilan kung bakit hinahayaan ng Panginoon na mangyari sa kanila ang mga pag-uusig na to at ang mga kahirapang ito ay hindi para sirain ang kanilang buhay, kundi para mapatunayan ang kanilang pananampalataya at upang dapat ay lalo silang kumapit sa ating Panginoon at lalo silang humingi ng kaligtasan at saklolo sa Kanya. Ngunit dahil nga wala silang malalim na ugat ng pananampalataya, pagdakay, sabi doon, sila po ay nag-give up o bumitaw sila sa mga mabubuting pangako ng ating Panginoon. At isang magandang halimbawa po nito sa Biblia ay ang buhay ni Saul sa 1 Samuel 28:15. Ang sabi po dito, at sinabi ni Samuel kay Saul, bakit mo pinagabag ako sa aking pag-ahon? At sumagot si Saul, ako'y totoong naliligalig sapagkat ang mga Filisteo ay nang didigma laban sa akin at ang Diyos ay humiwalay sa akin at hindi na ako sinasagot kahit sa pamamagitan ng mga propeta ni ng panaginip man. Kaya tinawag kita upang maipakilala mo sa akin kung ano ang aking gagawin. Ang sinasabi po ni Saul dito ay iniwan na siya ng Panginoon dahil alam po natin noong una ay sumusunod po si Saul sa sinasabi ni Samuel na nanggagaling sa ating Diyos. Ngunit dumating ang panahon na nagkaroon siya ng inggit kay David at nagkaroon din ng pagkakataon na mas inuna niyang magkaroon ng concern or takot sa mga tao kaysa matakot muna sa ating Panginoon. At dahil dito ay maihahambing natin siya sa isang lupa na mabato kung saan sa una lamang naging maayos ang kanyang relasyon sa ating Panginoon. Ngunit siya kalaunan ay hindi na sumampalataya o hindi na sumunod sa ating Panginoon. Ngayon din naman ang sinasabi sa Timoteo, sa 2 Timothy 4:10, ito po ay patungkol po kay Demas na katuwang o kasama ni
Pablo sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Ngunit sabi dito sa verse 10 ng chapter 4 ng 2 Timothy, sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas, palibhasa'y iniibig niya ang sanglibutang ito at napasa Thessalonica at Crescente at napasa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia. Ibig pong sabihin ay nung una ay buong galak na tinanggap ni Demas ang salita ng Panginoon at tinulungan niya si Pablo sa kanyang adhikain na may hayag ang salita ng Panginoon. Ngunit dahil sa kanyang pag-ibig sa sanglibutan ay kanyang tinalikuran si Pablo na para bang tinalikuran na rin niya ang ating Panginoon. At naway lubusan din po natin maunawaan ang sinasabi sa unang Korinto, sa 1 Corinthians chapter 3, verse 11 to 15, kung saan po tinutukoy po dito na dapat na kapag tayo po ay tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, siguraduhin po natin na malalim ang ugat ng ating pananampalataya dahil ang sabi sa mga salita ng ating Panginoon ay, sabi po dito, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Datapwat kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, ng halagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay sapagkat sa pamamagitan ng apoy ay inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Yan po ang sinasabi sa 1 Corinthians 3:11 to 13. Ibig pong sabihin ay ang Panginoon mismo ang susubok pagdating ng panahon kung ang ating pananampalataya ay malalim at ang ating ginagawa sa ating Panginoon ay tunay na nandoon sa kaibuturan ng ating puso. So ayaw ng Panginoon ng paimbabaw na uri ng pagsamba at pananampalataya. Kaya nga, ito po ang sinasabi dito sa stony ground na tunay na naging maayos ang kanilang unang bahagi ng pananampalataya, ngunit sila ay natisod kalaunan. Ang pangatlong uri po ng lupa sa talinhaga ng ating Panginoon ay tinatawag na thorny ground. At ito po ay matatagpuan natin sa Mark 4:7. Ang sabi po dito, at ang mga iba'y nangahulog sa dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga pananim at ito'y hindi nangamunga. Ano po nangyari dito sa mga binhing na itanim sa thorny ground o ang lupa na maraming tinik? Noong inihasik po ang mga binhi sa lupang ito ay naroon na po ang mga damo at ang mga tinik na may ugat. Nauna nang nangaugat doon sa lupang yaon. Kaya nga't noong naitanim ang mga binhing ito, oo, sila po ay tumubo, nagkaroon ng ugat, ngunit sila po ay nasakal ng mga tinik o ng mga damo na nandoon na naitanim kasama nila. Ibig sabihin po, kung sa agriculture, ito po ay tinatawag na kompetisyon. May competition po sa pagkuha ng nutrients doon sa lupa, kaya nga hindi nagkaroon ng bunga ang mga halamang nanggaling sa mga binhing ito. Ano po ang spiritual na kahulugan nito? Sangayon sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, basahin po natin sa Mark chapter 4:18 to 19. At ang mga iba'y yaong nangasik sa dawagan at ang mga ito'y yaong nangakinig ng salita at ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang mga daya ng kayamanan at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok ang nagsisiinis sa salita at ito'y nagiging walang bunga. Nakita po natin ang tatlong uri ng tinik
na siya po ang naging sanhi ng kompetisyon dito sa mga binhing tumubo sa tinatawag na thorny ground. Ano po yung tatlong uri ng tinik na to? Unang, sabi doon ay pagsusumakit na ukol sa sanglibutan. Ang pangalawa ay ang daya ng kayamanan. At ang pangatlo ay ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok. Ito po ay una ang mga alalahanin ng tao na lagi nilang iniisip sa halip na isipin nila ang kanilang relasyon sa ating Panginoon ay inuuna nilang isipin ang mga alalahanin ng buhay. Pangalawa ay ang daya ng kayamanan dahil sa napakaraming alok ng sanglibutan upang yumaman ng isang tao, ito po ay nagiging tinik at ito po ay nakikipag-compete sa ating relasyon at oras sa ating Panginoon. At ang pangatlo ay iba pang mga pita ng sanglibutan o iba pang mga pagnanasa, halimbawa mga promosyon na maaring makuha ng isang tao na kapag ito ang kanilang inuna, ay maisasantabi ang kanilang oras at ang kanilang relasyon sa ating Panginoon. At ang pinakamagandang halimbawa po nito ay kay Solomon na matatagpuan po natin sa 1 Kings 11:4. Ano po sabi dito sa 1 Kings 11:4? Sapagkat nangyari nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos at ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos na gaya ng puso ni David na kanyang ama. Nakita po natin nung una na ang Haring Solomon ah, ay binisita ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panaginip at binigyan siya ng matalinong pag-iisip at kayamanan at marami pang pagpapala. Ngunit kalaunan dahil sa kanyang mga banyagang asawa ay nailihis ang kanyang focus mula sa Diyos na kanyang unang sinisinta at ito ay naibaling sa kanyang mga asawa. At gayon din naman si Judas, isa pong alimbawa ng isang puso na gaya ng nasa thorny ground ay ang puso ni Judas. Sabi dito sa John 6:70 and 71, sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay dyablo? Tinukoy nga niya si Judas, anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya ang sa kanila'y magkakanulo palibhasa'y isa sa 12. Nasaksihan po ni Judas ang mga himala at ang mga mabuting gawa ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ministeryo dito sa lupa. Ngunit nakita natin na dahil sa pita ng kayamanan at iba pang mga pagnanasa ay hindi niya lubusang tinanggap ang ating Panginoon at tunay na siya ay nasakal gaya ng mga halamang narito kasama ang mga tinik at ang mga damo na naitanim dito sa dawagan. Ang huling uri po ng lupa sa talinhaga ng ating Panginoon ay ang mabuting lupa o ang good ground. At ito po ay mababasa natin sa Mark 4:8. Ang sabi po dito, at ang mga iba ay nangahulog sa mabuting lupa at nangamunga na nagsitaas at nagsilago at may namunga ng tig 30 at tig 60 at tig 100. Ang mga binhi na nahulog sa mabuting lupa ay expected po na lalago at magkakaroon ng maraming bunga dahil ang mabuting lupa po ay kinakailangang may paghanda ng mainam bago ka magkaroon ng mabuting lupa. Ibig sabihin ay kung sa agrikultura, ito po ay binubungkal, ito po ay inaalisan ng mga bato, inaalisan ng mga damo, at kung kinakailangan ay nilalagyan ng mga pataba upang ito ay maging mabuting lupa. At inihayag din ng ating Panginoon ang kahulugang espiritual ng
mabuting lupa sa Mark 4:20. At ang sabi po dito, at yaon ang nangasik sa mabuting lupa na nangakikinig ng salita ay tinatanggap ito at namumunga ng tig-30 at tig-60 at tig-100. Kaya papansin po natin na may tatlong characteristics ang lupa, ang mabuting lupa o ang puso na gaya ng binhi na nahulog sa mabuting lupa. Una po, sila po ay nakarinig ng salita ng ating Panginoon, hindi po passive na hearing, kundi active. Aktibong pakikinig kung saan kasama dito ang kauhawan at kagutuman sa kanilang pakikinig ng salita ng Panginoon at sa kanilang pagsamba. Kung sila ay pupunta sa loob ng kapilya, nais nila na doon sa harap maupo upang maunawaan nila ng mainam ang mga salitang may hahayag sa kanilang kalagitnaan. At hindi lamang sila actively listening, pero sila din po ay tumatanggap ng salita ng ating Panginoon. Ibig pong sabihin, yung kanilang mga salitang napapakinggan ay kanilang tinatanggap sa kanilang puso at isipan. Hindi lamang ilan o hindi lamang karamihan ng mga salitang kanilang narinig, kundi ang kabuuan ng salita ng ating Panginoon ay kanilang tinatanggap. O may mga pagkakataon ang salita ng Panginoon ay parang tabak na ihiwa sa puso ng isang tao, ngunit sila ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos upang ang kabuuan ng salita ay kanilang matanggap. Hindi nila kinokontra, hindi nila ito minamaliit, kundi kung ano ang sinabi sa salita ng Panginoon, ito ay buong kapakumbabaan nilang tinatanggap. At ang end result po nito ay ang kanilang pamumunga. Sinabi po doon sa interpretasyon ng ating Panginoon na may namunga ng tig-30, tig-60 at 100. Ibig pong sabihin nito ay ang pinaka-ebidensya na ang isang binhi ay naitanim sa matabang lupa ay ito ay magkakaroon ng bunga. Gaya ng sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 15, dahil tayo nga ay sanga at siya ang puno, dapat ay nakakabit tayo sa Kanya upang tayo ay magkaroon ng maraming bunga. At ang pinakahalimbawa po nito ay matatagpuan po natin sa buhay ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4, 7-8. Ang sabi po dito, nakipagbaka ako ng mabuting pagipagbaka, natapos ko ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw ngayon. Hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga nag-aangad sa kanyang pagpapakita. Nakita po natin kung gaano naging masalimuot ang buhay ni Pablo simula nung kanyang nasaksihan at encounter ang ating Panginoong Hesukristo doon sa daan patungo sa Damasco. Bagamat maraming mga pag-uusig at pagsubok at kahirapan na naranasan ni Pablo, nakita natin na hanggang sa kahuli-hulihan ay hinawakan niya ang kanyang pananampalataya at nakita natin kung paano siya ay nagkaroon ng maraming bunga. Halimbawa na lamang ang dami ng mga taong kanyang nailapit sa ating Panginoon, ang maraming pagtitiis, ang pag-ibig sa mga umuusig sa Kanya, at ang marami pang mga mabubuting bagay na nangyari dahil sa Kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Balikan po natin ang 4 na uri ng lupa sa talinhaga ng ating Panginoong Hesukristo.
Ang una po ay ang wayside ground o ang lupa sa tabi ng daan. Ito po ay tumutukoy sa mga indifferent hearers o ang mga taong manhid ang kanilang spiritual na pandinig. Kung kaya bagamat nasikan sila ng mga salita ng Panginoon, madali po itong ninanakaw ng kaaway, kaya ito ay hindi nila natatanggap. At ang typical po na halimbawa nito ay si Belshazzar at si Felix. Ang pangalawang uri naman po ng lupa ay tinatawag na stony ground o ang mabatong lupa. At ito po ay tumutukoy sa mga unstable hearers o ang mga taong buong galak na tinanggap ang salita ng ating Panginoon noong una, ngunit dahil sila ay walang mga ugat na malalim, noong nagkaroon ng pag-uusig o kabigatian o problema sa kanilang buhay, sila ay natisod. At ang halimbawa po nito ay si Haring Saul at si Demas. Ang pangatlong uri naman po ng lupa sa talinhaga ng ating Panginoon ay tinatawag na thorny ground o dawagan, ang lupa na puno ng tinik. Ito po ay tumutukoy sa mga encumbered hearers o ang mga tagapakinig na maraming alalahanin sa buhay, gaya na lamang ng mga kayamanan o iba't iba pang mga pita ng mundo na kanilang inaambisyon na nangunguna sa kanilang buhay at naisasantabi ang kanilang pananampalataya, oras at relasyon sa ating Panginoon. At ang mga mundong mga bagay na kanilang inuuna ang nagiging sanhi kung bakit nasasakal ang kanilang pananampalataya at ang kanilang relasyon sa ating Panginoon, at ang resulta nito ay hindi sila ni minsan man nagkaroon ng bunga. Ang halimbawa po nito ay si Haring Solomon na naging maayos noong una ang relasyon sa ating Panginoon, ngunit dahil sa kanyang desisyon at gayon din ang kanyang relasyon sa kanyang mga banyagang asawa ay naisantabi o nasakal ang kanyang mabuting relasyon sa Diyos. At gayon din si Judas na nakasaksi ng mga gawaing mabuti ng ating Panginoon, ng kanyang mga himala, dahil sa pita ng kabunduhan at ng kayamanan ay kanyang itinakwil ang ating Panginoong Jesus. At ang huling uri o ideal ground ay ang tinatawag na good ground o mabuting lupa. Ito po ay tumutukoy sa mga fruitful hearers. Sila yung mga nakapakinig ng salita ng Panginoon, kanilang tinanggap ang kabuuan ng salita na kanilang napakinggan, at dahil dito sila ay nagkaroon ng maraming spiritual na bunga. Ang mabuti pong halimbawa nito ay si Pablo, at isa pa po ay si Zaccheo, kung saan nung siya ay tinawag ng Panginoon, pinapasok niya ang ating Panginoong Hesus sa kanyang sambahayan, at siya ay nag-restitute o tumalikod sa masama niyang gawa at sumunod ng mainam sa ating Panginoon. Tingnan po natin muli ang iba't ibang karakter sa Biblia at kung anong uri ng lupa ang sumisimbolo sa kanilang mga puso. Ang una po ay si Haring Saul. Si Saul po ay sumunod sa ating Panginoon noong una, ngunit kalaunan dahil sa kanyang pagkaingit kay David at iba pang mga alalahanin ay hindi na siya lubusang sumunod sa ating Panginoon. Kaya siya ay may halintulad sa ang kanyang puso ay may halintulad sa lupa na nasa dawagan o thorny ground. Ngayon din po si Haring Solomon na noong una ay tumanggap sa ating Diyos, ngunit dahil sa kayamanan at impluensya ng sanglibutan, pati na rin sa impluensya ng kanyang mga banyagang asawa, ay nahati po ang kanyang pananampalataya
sa ating Panginoon at sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang asawa. O sa madaling salita, hindi po siya lubusang sumunod sa ating Panginoon. Kaya siya rin po ay isang halimbawa ng thorny ground. Ang kanyang puso ay isang halimbawa ng thorny ground o lupa na matinik. Si Haring Belshazzar naman po ay typical na halimbawa ng matigas na lupa sa tabi ng daan o wayside ground dahil kahit na kanyang nasaksihan ang mga kamangha-manghaang ginawa ng Diyos sa buhay ng kanyang amang si Nebuchadnezzar, kanya pa rin pong nilapastangan ang mga gamit sa templo at hindi siya naniwala sa Diyos ng kanyang amang si Haring Nebuchadnezzar. Si Zacchaeus naman po ay magandang halimbawa ng good ground o mabuting lupa dahil kanyang tinanggap ng may pag-unawa ang ating Panginoong Yesus, tinalikuran niya ang mga dating masamang mga gawain at sumunod ng lubusan sa ating Panginoon. Si Judas naman po na sumunod nung una sa ating Panginoong Yesus, ngunit dahil sa pita ng sanglibutan at dahil sa tukso ng kayamanan, kanyang pinagkanulo ang ating Panginoon. Ito po ay halimbawa ng isang lupa sa matinik na puno ng tinik o thorny ground. Si Felix naman po ay isang halimbawa ng lupa na matigas sa tabi ng daan dahil bagamat siya ay nanginig sa mga napakinggan niyang salita ng Diyos nung ginamit ng Diyos si Pablo, siya po ay nag-resist o pinalis niya si Pablo upang hindi lubusang tanggapin ang mga salitang kanya napakinggan. Si Pablo po ay ang isa sa pinakamainam na halimbawa ng good ground dahil nakita po natin kung paanong sa kabila ng masalimuot at mahirap na mga pangyayari sa kanyang buhay dahil sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon ay nanatili siyang tapat at ang naging bunga nito ay napakaraming bunga kagaya na lamang ng mga sa kanyang paghasik ng salita ng Panginoon sa iba't ibang lugar, sa marami niyang pagtitiis at sa mga bagay na kanyang ginawa para sa ating Panginoon. At ang huli ay si Demas. Siya po ay typical na halimbawa ng stony ground o mabatong lupa. Ang kanyang puso ay parang mabatong lupa dahil nung una ay tinanggap niya na may kagalakan ang salita ng ating Panginoon, ngunit iniwan niya si Pablo dahil sa kanyang pag-ibig sa sanglibutan. Bilang practical po na aplikasyon ng ating Bible study ngayong gabi, atin pong pag-usapan ang kung paano natin ihahanda ang ating puso para ito ay maging isang mabuting lupa. Ang isang magsasaka po ay hindi basta-basta magkakaroon ng mabuting lupa. Ito po ay kanyang pinaghahandaan, kagaya na lamang po ng pagbubungkal, pag-alis ng mga damo, ng mga bato, o ano pa bang mga bagay na maaaring maging sanhi ng kompetisyon sa kanyang mga itatanim na mga binhi. At kung kinakailangan ay lalagyan pa niya ng pataba ang lupa na kanyang pagtataniman. Gayun din po sa puso ng isang tao. Hindi po tayo agad-agarang magkakaroon ng puso na parang isang mabuting lupa. Ito po ay pinaghahandaan ng masinsinan at ang mga bagay po na ating ihahayag. Ang apat na bagay po na ito ay atin pong pagbulay-bulayan at naway intindihin na upang sa gayon ay maihanda natin ang ating puso at ito ay maging isang mabuting lupa. Una po ay be present and attentive in worship. Ibig kong sabihin ay nais po ng Panginoon na tayo po ay laging handa at laging actively involved kapag tayo ay pupunta sa church. Kapag tayo ay sumasamba, umaawit ng mga awit ng kongregasyon,
kapag nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, kapag nakikinig ng mga patotoo, at kapag naihahayag ng kanyang salita. The Lord wants undivided attention. Nais po ng Panginoon na walang ibang mga bagay na gumugulo sa atin at bukas ang ating puso at receptive ito sa pagtanggap ng mga salitang may hahasik sa ating kalagitnaan. Ang pangalawa po ay guard against competing priorities. Dapat po lagi nating ine-examine ang ating puso kung may mga tumutubong tinik na maaaring maging sanhi ng kompetisyon sa ating Panginoon. Nais ng Panginoon na si Lord lamang po ang ating topmost priority. Kaya po, tingnan po natin kung may mga alalahanin na tayo na laging bumabagabag sa ating isipan kapag may mga ambisyon tayo na dahil dito ay naisasantabi natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. At kung may iba tayong source ng kagalakan at kasiyahan na hindi na pala ang ating Panginoon. Kapag may mga bagay tayong laging inaalala, laging ginagawa, at naisasantabi ang ating relasyon, ang ating debosyon sa ating Panginoon. Ang pangatlo po ay build depth, not just emotion. Kinakailangan po na tayong lahat ay magkaroon ng malalim na pagkaunawa sa salita ng ating Panginoon. Nais ng Diyos na ang ating pananampalataya ay magkaroon ng malalim na ugat at tayo din po ay magkaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon sa pamagitan ng pagbubulay-bulay sa kanyang mga salita, sa mga talata sa Biblia, at gamitin natin ang mga talatang ito sa ating pang-araw-araw na buhay kapag tayo ay may mga suliranin at may mga problema at alalahanin, ay gamitin natin ang salita ng Diyos upang panglaban sa anumang gawa ng kaaway. At ang pangapat po ay respond to the word immediately. Responsibilidad po natin na sa lahat ng mga napakinggan nating salita ng ating Panginoon, ito man ay nagbigay ng kagalakan o maaring kirot sa ating puso, siguraduhin natin na tinatanggap natin ng buo, hindi lamang kalahati o karamihan, kundi buo ang salita ng ating Panginoon. Ang sabi nga ni Santiago sa James 1:22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ibig pong sabihin ay nais ng Panginoon na ang lahat ng bahagi ng ating buhay ay sang-ayon sa salita ng ating Panginoon, na lubusan ng ating pagsunod gaya ng nakasaad sa kanyang salita. Sa ating pong konklusyon, atin pong muling basahin ang keywords natin sa John 15:8. Sa ganito'y lumalalhati ang aking Ama na kayo'y magsipagbunga ng marami, at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Nalulugod po ang Ama sa mga langit kapag ang kanyang mga anak ay namumunga. Kung paano ang isang magsasaka ay nagagalak kung ang kanyang mga itinanim ay lubusang namunga o namunga ng sagana at nagkaroon siya ng maraming ani, gayon din naman ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sinasabi na ating ikumpara kung ilan na ang ating bunga sa ating kapatid, kundi ang sinasabi ng Panginoon ay na tayo manatili sa Kanya at patuloy tayong magkaroon ng maraming bunga sa pamagitan ng ating patuloy na pakikinig, patuloy na pagtanggap na ang pinaka end result
nito ay ang pagkakaroon ng maraming bunga. Ang tanong po sa ating lahat bilang pagwawakas, anong uri po ng lupa ang tumutukoy sa ating puso? Ito po ba ang lupa sa tabi ng daan na matigas? Ito po ba ang lupa na mabato? Ito po ba ang lupa na matinik o ang lupa na mabuti? Ang magandang balita po ay kahit na ang ating puso ay matigas noong una, pwede po itong mabungkal. Kapag ito po ay maraming bato, pwedeng alisin ang mga bato. Kapag naman po ang ating puso ay may mga tinik, pwede rin pong alisin ng Panginoon ang mga tinik upang ang ating puso ay maging isang mabuting lupa. Ang ating pong buhay bilang Kristiyano ay dapat po lumalago sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Patuloy tayong nagpapasakop, patuloy tayong tumatanggap ng kanyang salita, patuloy tayong nagbubunga dahil ito ang nagbibigay ng kaluguran sa harapan ng ating Ama sa Langit. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ngayong gabi, Panginoon, sa mga salita mo na aming napakinggan. Dalangin namin, O Diyos, na ang mga salitang ito ay may timo sa aming puso. Ito po ay tumubo, umusbong at magkaroon ng maraming bunga. Bigyan mo po ng kaunawaan ng bawat isa na tunay na mga salita mo ay may kapangyarihan na magpabago sa aming buhay at magpalago ng aming karakter bilang mga ilaw ng sanglibutan ito. Dalangin namin, O Diyos, na magningning ang ilaw ni Kristo sa aming buhay at kami, Panginoon, ay magkaroon ng maraming bunga upang makita ng maraming tao na kinakailangan nila ng tagapagligtas, walang iba kundi Ikaw, aming Panginoong Yesus. Panginoon, ipaabot mo po ang mabuti mong mensahe sa amin pong lahat ngayong gabi at yakapin mo kami ng isang tali ng pag-ibig at patuloy na ipaunawa mo sa amin, O Diyos, na kung wala ka sa aming buhay, ay wala kaming magagawa. Marami pong salamat sa mga salita mo na tunay, O Diyos, na nagbibigay ng kalakasan sa amin, karatagan sa aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na manatili kaming magkaroon ng puso na malambot at bukas, handang tumanggap ng mga salita mo, handa, Panginoon, na sumunod sa mga utos mo at handang sumuko at isuko ang aming buhay sa iyo. Purihin ka magpakailanman at maghari ka nawa sa aming buhay magpakailanman. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.